are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe
shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. We're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight. We're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal
the name of God today. Hallelujah. Oh, you are God, and we'll lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Everybody sing. To you
still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Thank you, Jesus. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I fall, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I fall, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you for your love, oh Jesus. There's no shadow you will light up, mountain you won't climb up, coming up to me. Amen and amen. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good all the time. Yes, yes, yes. Yan. Alam niyo ho, sa anumang sitwasyon ng buhay po natin, laging tatandaan ng Diyos po ay mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, at sa bawat isa po sa atin. Do you agree? Amen. Amen. So praise be to God. Alam niyo ho, today is the Lord's Day. Amen? At alam niyo naman natin, every day is Lord's Day. Pero pag Sunday kasi, dito po tayo nagsasama-sama para sambahin, purihin, at pasalamatan ng ating buhay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, today is my breakthrough. Today is my breakthrough. Today is my over-answered prayer. Today is my over-answered Today prayer. is my restoration. Today is my restoration. Today is a blessed day. Today is a blessed day. Today is a miracle day. Today is a miracle day. Because our God is a miracle working God. Today is my breakthrough. Today is
Paniwalaan po natin yun sapagkat yun po ang gagawin ng Diyos sa umagang ito. Amen? I-declare natin yan. Today is my breakthrough. Today is my over-answer prayer. Today is my miracle day. Today is my breakthrough day. Because our God is a powerful God. Amen? And amen. Palapan muna natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tayo po manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito sapagkat kayo, Lord, ang nagtakda ng araw na to para marinig namin ang iyong salita, para magkaroon kami, Lord, ng breakthrough, magkaroon kami, Lord, ng over-answered prayer, magkaroon kami, Lord, ng restoration, at magkaroon kami, Lord, ng masaya at blessed na araw. Lord, maraming salamat po. Itinatas ko po ang pangalan ni Jesucristo sa lugar na to. Holy Spirit, we invite you, we invite your presence. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Sa pang pinakamalakas na plakmak sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah. Amen and amen. Tandaan po natin, ang Diyos po ay buhay sa bawat isa po sa atin. At alam niyo po, nung binabasa ko po itong Isaiah chapter 60 verse 1 to 3, ang nakalagay po dyan, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covered the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nation will come to your light, and the king to the brightness of your dawn. Wow! Grabe ang gagawin ng Panginoon. Alam niyo po, in the last days, ang kadiliman, ang kasamaan ay lalaganap. At sabi nga po doon, po i-cover niya ang buong daigdig. Pero sabi nga doon, don't be afraid sapagkat, sabi doon, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord was risen upon you. Amen! Pagkapan natin si Lord. Hallelujah! Amen! Grabe ang sinasabi po na salita ng Diyos dyan sa Isaiah chapter 60, verse 1. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon us. Grabe. Amen? Tandaan po natin, mapupuno ng kadiliman ang mundo. Pero sabi ng God, but, amen? But, amen? The light has come. Amen and amen. So pag-usapan po natin ngayon, ang mensahe ni Lord ngayon is all about the light that changed the world. Amen? The light that changed the world. Ibig sabihin, magkakaroon po ng kadiliman, magkakaroon po ng darkness, mapupuno po ng kasamaan ang mundo, ang daigdig. Pero, meron pong nangangako na huwag kayong matakot sapagkat, amen, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen? So, basahin po natin ang ating key verse, John chapter 8, verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Wow, grabe. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of the light. Wow, grabe. Sa ibang translation po, ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Amen. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light, amen, that guides the light. Wow. O kaya, we have the light that leads life. Wow. Amen. So, ibig sabihin, sa prophecy po ni Prophet Isaiah, no, sa message niya, amen, bago po dumating si Kristo dito sa lupa, nagkaroon po ng mensahe si Isaiah, may Prophet Isaiah, na mapupuno ng kadiliman, ang mundong ito magkakaroon ng darkness, pero ang sabi ni Lord, don't worry, I am the light of the world. Amen? Can you imagine the world without the light? Nakikinitan niyo po ba ang mundo na walang ilaw? Anong mayroon kaya? Amen? May mabubuhay kaya? Amen?
Can you imagine? Okay, the world without God. Amen? Na-imagine ba ninyo, na pag-isip-isipan ba ninyo na mayroon pong mundo pero walang Diyos? Amen? Anong klaseng mundo meron tayo? Can you imagine? Okay, can you imagine people without Jesus? Amen? Na nakikita ba ninyo na maraming tao pero wala si Jesus sa kanyang puso? Anong tao meron po? Amen? Anong buhay meron po siya? Amen? But today, amen, ang pag-uusapan po natin ay yung ilaw na dala ng ating Panginoon. The light of the world. Amen? The light of the world. Sino? Si Jesus. Ano sabi niya? I am the light of this world. Amen? Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light. Amen? That gives life. Hallelujah. So number 1, mga kapatid, okay? Para pa muna natin ang Diyos, para sa tayo, pwede pa tayo ng muti. Ayan. Amen? Number 1, the light that bring change. Amen? Ang ilaw na dala-dala ng ating Panginoon ay nagbabago sa tao. Amen? Naalala niyo po ba yung na-encounter niya? Okay? Yung Samaritan woman na iigip po siya doon sa balon. Nung na-encounter niya si Jesus. Amen? Nung na-encounter niya si Jesus, nagkaroon po ng pagbabago sa buhay ng babae. Bakit? Kaya po siya alas 12 po ng tanghaling tapat sumasalok doon sa balon sapagkat ayaw niya na nakikita siya ng maraming mga tao. Bakit? Sapagkat alam niya na mayroon po siyang kayahiyang buhay. Pero ito po ang nangyari. Binago siya ng Diyos. Amen? Kaya ano man yung ating pinagdadaanan, kayang baguhin ng Diyos. Ano man yung ating daladala ngayon na mabigat, kayang baguhin ng Diyos. Naalala niyo po ba si Sakeo? Si Sakeo, naalala niyo? Si Sakeo, siya po yung isang tax collector po siya. Okay? At binubulsan niya po yung mga tax. At sabi doon siya po ay pinakamayaman na. Amen? At alam niya na yun ay galing doon sa pagkukolekta niya ng mga tax. Pero one time na-encounter niya yung light. Sino? Si Jesus. Nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. Anong sabi ni Sakeo? Lord, kung ako man po ay may nadaya at ninuman, okay? Sino man ang aking nadaya, ibabalik ko ng ika-4 na bahagi. Wow! Kung parang sinabi niya, pag ako medyo ako nadaya na 1,000, ibabalik ko sa kanya ng 4,000. Ang tinding pagbabago na dala ng ilaw. Sino ilaw? Si Jesus. I am the light of this world. Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light of life. Parapan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Do you believe that? Amen. Do you believe that? Amen. Sino dito ang na-encounter niya na ang light? Amen. Sino dito yung na-encounter niya na si Jesus sa buhay niya? Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, binabago na ako ng Diyos. Araw-araw, binabago na ako ng Diyos. Araw-araw, binabago na ako ng Diyos. Sabihin nyo. Araw-araw, ayaw nakabuhay ka ng Diyos. Sabihin nyo, araw-araw, binabago ko ng Diyos. Araw-araw, binabago ako ng Diyos. Men, araw-araw, pinapagwapa ako ng Diyos. Araw-araw, pinapaganda ako ng Diyos. Wow. Amen? Yun po ang epekto pag na-encounter mo yung nagsasabing, I am the light of this world. Amen? Kaya lahat ng na-encounter si Jesus ay nagkaroon po ng pagbabago sa buhay niyo. Amen? Yung mahirap, yumaman. Amen? Amen ba? Amen. Yung mahirap, yumaman. Amen. Sapagkat sabi ni Jesus, siya daw po ay nagpakahirap upang kayo yumaman. Amen? Hallelujah. Yung may sakit, gumaling. Amen. Amen. Yung frustrated, amen?
ng joy. O, tingnan mo yung katabi kung meron siyang joy. Dahil man puno sa joy. Amen? Tingnan mo yung katabi kung meron siyang joy. Amen? Yung mga bumagsak, restore ni Lord. Amen. Yan yung trabaho ng life. Kaya wag ko kayong matakot na kung saan ang mundo ay punong-puno na po ng darkness, punong-puno na ng kasamaan. Sapagkat sabi niya, I am the light of this world. Amen. Amen? Ina-assure niya tayo, sinabi na yun ni Prophet Isaiah. Pero sabi ng Lord, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon us. Palagpan natin si Lord. Ayun sa mga hindi kapitado ng darkness. Sapagkat you have the light. You have Jesus. That gives life. That changes life. Amen and amen. Hallelujah. The next, the light that gives life. Wow. Tayo, wala ho tayong buhay na wala hanggan, tama? Pero nung na-encounter natin si Lord, yung light na nagpapakilala, I am the light of this world, nagkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Amen? Ang sabi nga doon ng John chapter 3 verse 16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Amen? Kaya dati, nung hindi pa natin na-encounter si Lord, sa buhay natin, wala po tayong buhay na wala hanggan. Lahat tayo ay pupunta sa impyerno. Pero nung na-encounter natin si Lord sa buhay natin, amen, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat yan ang dala ng light of this world, yung magbigay siya ng buhay sa lahat na walang buhay. Kaya tayo na tumanggap at naka-encounter si Lord, sigurado po na mayroon kang buhay na wala hanggan. Amen. Ngayon po tayong pasalamat sa Panginoon. Malakpak po tayo. Sabihin natin, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord sa buhay na wala hanggan na pinagkalo po sa atin. Hallelujah. Yung ilaw ng mundo na kung saan si Kristo may nangangako sa atin na kayang baguhin niya ang buhay natin. Pangalawa, si Kristo na nagsabing, I am the light of this world, ay nagsasabi din, nangangako sa atin, na bibigyan niya tayo ng buhay na wala hanggan. Hallelujah. Amen. And sino dito yung excited? Amen? Na lagi niyang na-encounter si Lord. Amen. Naalala niyo po ba si Paul? Si Paul ay mamamatay tao. Amen? Pinapatay niya yung mga believers, yung mga followers of Jesus. Amen? At nandun po sa Damascus at tinahabol niya yung mga tumatakas na mga believers of Jesus. Si Kristo ay nagpakita sa kanya. Sabi ni Kristo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinipersecute? Lord, bakit? Ikaw ba yan? Nagkaroon ng turn around na pagbabago si Paul. Dating mamamatay tao, pinapatay niya yung mga Kristyano, yung mga believers, pero ito ngayon siya. Nung na-encounter niya si Lord, bigla siyang naging apostle. Bigla siyang naging believers of Jesus. At siya po ang pinaka-great apostle ng ating Panginoon dahil nagkaroon siya ng great encounter sa ating Panginoon, which is the light of this world. The light of the world. Amen? Kaya maraming mga tao na nadidiliman sila. Amen? Akala yung ginagawa natin ay kung ano lang ito. Dahil nandun sila sa darkness. Kailangan nila ma-encounter yung nagsasabing, I am the light of this world. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Again, palagpak po natin si Lord. Sino dito yung wala pang kasiguraduhan sa kanyang buhay? Sino dito yung hindi pa sigurado makakarating sa langit? Sino dito yung hindi pa sure sa kanyang kaligtasan? Tandaan po natin mga kapatid, if you encounter Jesus in your life, you are sure that you have eternal life.
Amen? Again, palapan natin si Lord. Kaya kung sa tingin nyo, amen? Wala nang pag-asa, may pag-asa. Amen? Bakit? Si Kristo nangangako sa atin. Hallelujah. Amen? The light that take you out from darkness. Yan yung trabaho ni Lord sa atin. Yung ilaw, yung light that take you out from darkness. Amen? Lahat ng masama kayang kunin ni Lord mula doon sa darkness, gawin kang ilagay doon sa light. Amen? Lahat naman tayo galing doon eh. Ako galing din ako sa darkness. Amen? Galing ako doon. Pero ako ay kinuha ni Lord mula doon at ilagay ako doon sa liwanag. Amen? Kaya sabi doon, ang sino mang sumusunod sa Kanya kailanman ay hindi po mananatili sa kadiliman. Amen. Amen? Hindi ka mananatili sa kadiliman. Amen? Maaaring yung aking kulay manatili, pero yung tingin sa ni Lord, mispiso ka na. Amen. Di ba, Kuya Lixos? Amen? Di ba? Mga kapatid, mga kakakulay ko. Amen? Amen. Pero ang tingin sa ni Lord, wala ka na dun sa darkness. You are in the light. Amen? Praise be to God. Hallelujah. Sino dito yung alam niya na siya ay kinuha ni Lord sa darkness? Amen. At nilipat niya doon sa kingdom of light. Amen. Which is the kingdom of Jesus. Hallelujah. So, walang imposible. Amen? Walang imposible. Amen. Kaya tayong baguhin ni Lord. Kaya tayo, sabi minsan, ay huwag na natin siyaran niya. Hindi, siyaran niyo pa rin. Bakit? Pag na-encounter niya yung light of the world, magkakaroon din siya ng pagbabago sa buhay. Amen? Huwag na natin siyang siyaran kasi hindi naman siya naniniwala sa Diyos. No, siyaran pa rin natin. Bakit? Kasi pag na-encounter yung light of the world, kung masasabi niya may encounter niya, wow, buhay. Amen? Parang pa natin si Lord. Hallelujah. Amen. So, next. There is no light without the light. Yes. Lahat ng may buhay, kailangan ng energy. Naniniwala ba dito yung mga scientists natin dito? Lahat ng may buhay, kailangan ng energy. Amen? At yung energy na kukuha natin sa light, ibig po ba? Tayo spiritually, kailangan din natin ng energy. Amen? At yung makakapagbigay ng energy na yon ay ang Diyos. Walang mabubuhay sa mundong ito kung walang ilaw. Nag-agree po ba kayo doon? Amen. Amen? Doon sa paligid namin, doon sa tabi ng bahay namin, kasi bahay namin, tabing bukid, meron po nagsabog ng kanyang binhi. Dahil nandun yung bahay namin, yung side, hindi siya nainitan. Shadow. Wala siyang init na tinanggap. Walang nabuhay. Yung kalahati lang ang nabuhay, yung itinatamaan ng init. Subukan nyo magtanim kayo na hindi po nasisinabi ng araw. Kung hindi pa yan, hindi po siya magpapatuloy. Ganon din po ang ating buhay Christian. Pag wala yung life ni Jesus sa buhay natin, tayo po ay payat. Payat tayo spiritually. Pag hindi tayo natin na-encounter yung ilaw na galing kay Kristo, hindi po tayo magugulong. Amen? Hindi tayo magugulong. Kaya kailangan natin yung light of this world. Sino? Si Kristo. Na araw-araw naiilawan ka. Bakit? Para naigagamit tayo. Amen? Alam niyo po, sa ibang translation po kasi sa Bible, sabi doon, I am the light of this world. Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light that guides light. Yung ilaw pala na ibibigay sa atin ng Panginoon ay mag-guide doon sa buhay ng ibang tao. Amen! Amen. Yung pala yun ang pinaka-purpose. Kaya kay biniilawan ni Lord para yung buhay mo ay maging ilaw at yung buhay mo na may ilaw ay maglilid dito
sa panibagong buhay din. Ililid din natin sila. Amen? Hallelujah. Kaya, there is no light without light. Amen? Isang oras nga lang na nag-announce, o isang oras, 9 to 10, brown out. Lahat nagsisigawan na sa Facebook. Oh, kasore ko, hindi pa naman Christmas. Di ba? Makikita mo ang daming comment dyan. Oh, gusto mo namang sirain yung bagong refrigerator namin. Kalalagay pa lang kahapon. Di ba? Okay? Ang daming comment. Di ba? Bakit? Isang oras pa lang yun. Amen? Wala kaya kung buong buhay wala kang ilaw. Amen? Kaya ganun po kahalaga si Jesus sa buhay po natin. Ganun kahalaga si Jesus sa buhay natin. Kasi kung wala siya, wala po tayong buhay. Amen. There is no life without Jesus. There is no life without Jesus. Amen. Kaya tayo nagiging buhay, naging malakas because of Jesus. Amen? Sino dito yung na-appreciate na si Jesus ay na-encounter niya sa buhay? Amen. Amen. Palapan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The light does not struggle to be unproductive when it is introduced into dark place. So tandaan natin, ang ilaw, pag siya po ay ini-introduce mo sa isang lugar na, o ilalagay mo siya sa isang lugar na madilim, hindi siya nag-struggle, baka hindi ako maging productive. Baka matalo ko ng dilim. Kailanman ang liwanag, pag nilagay mo sa dilim, hindi matatalo ng dilim yung liwanag. Amen. Amen ba? Amen. Amen ba? Kaya ibig sabihin mga kapatid, every time na yung light ini-introduce natin sa darkness, automatically yan, hindi yan mamumroblema. Baka magdilim ako. Baka talunin ako sa dilim. Hindi! Sapagkat pag yan ay nalagay mo doon sa light, sa darkness, automatic lahat ng madilim sa lugar na yan ay nagliliwan. Amen. Amen! Kaya sabi doon, maliwanag ang buhay mo dahil may liwanag si Kristo sa iyo. Tanong mo yung katabi, may liwanag ka na ba ni Kristo? Saan galing ang liwanag mo? Kay Jesus. Baka naman sa Meralco. Baka naman sa Kasureko. Nako, pag sa Kasureko yun at sa Meralco, tandaan mo, may panahon ng brown out siya. Pag yung ilaw mo galing sa Meralco, lalo na ngayon kinakapos ng power, ng supply, may nakakaranas ng mga brown out. Pero kung si Jesus ang iyong ilaw, wala pong brown out. Amen. Sigurado po yan may mananatili yung light mo. Amen. At yung light mo, amen, guys, to another life. Yes. Amen? Kaya yung buhay na inilawan ni Kristo, yun ang maglilid sa panibagong buhay para sa lahat po ay maging ilaw din sa panibagong buhay din. Sabihin siya sa tabi, you are the light. You are the light. Amen. Dahil si Kristo ang ilaw ng sanlibutan at na-encounter mo si Kristo, ikaw din po ay ilaw na din. Amen. 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 Mayroon pong babasahin sa inyo mamaya na verse dyan. Okay? Diyan po yung nakalagay po yan sa Matthew chapter 5 verse 14. That you are the light. Amen. Matthew chapter 5 verse 14. Okay, sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 2 to 4. Sabi dyan, okay, now the earth was formless and empty. Okay? Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. God saw the light was good, and He separated the light from the darkness. Wow! Amen! So mayroon po problema. Nung ginagawa ng God yung mundo, meron po problema. Una, may sinatawag po tayong formless, disorganized. Amen? Disorganized. Kaya the solution po ng disorganized, formless, is the light.
Kaya nakita na nga sabi doon, there was formless, meron pong darkness, meron pong tinatawag po na emptiness. Wow. May tatlong problem. Una, formless. Next ay emptiness. The next po ay darkness. Ano ang naging solusyon ng God para masolusyonan yung problem about formless? Ang sabi niya, let there be light. Wow. Amen? Kaya lahat na ating pong problema sa buhay, meron po tayong nabingat disorder. Ang kailangan lang dyan ay ilaw na galing sa Diyos. Ang kailangan lang dyan ay ilaw na galing kay Kristo. Do you believe that? Amen. Kaya hindi niya, di ba sinabi niya agad, nakita niya, yung mundo ay formless, yung mundo ay empty, yung mundo ay may darkness. Anong solusyon niya? Let there be light. Anong tinignan niya, yung ilaw was good. Amen? At tiniwalay niya na yung darkness doon sa light. Amen? Kaya sa buhay po natin, lahat ng disorganized, lahat ng disorder sa buhay po natin ay pwede pong masolusyonan sa pamamagitan po ng ilaw na dala ng ating Panginoon. Amen. Amen? Kaya pala sinabi ni Lord, di ba, God the Father, nag-create ng mundo. Ang solusyon niya, yung light. Nung si Kristo nandito sa lupa, nakita niya na punong-puno ng kasamaan ang mundo. Ano sabi niya? I am the light of this world. Kaya yung sabihin doon sa pag-create pa lang ng mundo, ang solusyon ng God para ma-organize ay yung ilaw. Kay Kristo naman, nakita niya na yung mga tao ay pasama na pasama. Pinakilala naman niya, I am the light of this world. Amen? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang disorder? Meron ka bang disorder? Sa buhay mo? Sa pamilya mo? Sa pag-aaral mo? Merong solusyon. Ang solusyon, I am the light. Ilaw na naggagaling sa Diyos. Ang ilaw na galing sa ating Panginoon. The next, the solution, okay, of emptiness, amen, is the light. Amen? Light is the solution of emptiness. Ano ba kakulangan? Di ba nakita ng Lord ang kakulangan? Nag-declare lang siya ng ilaw. Amen? Every time na meron kang ayusin sa bahay mo at walang ilaw, hindi mo maayos ang anumang bagay. Amen? Kaya mayroon akong narinig, di ba sa mga matanda, ipagpabukas mo na lang yan, madilim. Di mo makikita, di mo maayos yan. Bukas, maliwanag na maliwanag. Makikita mo na yan. Ganon din ang buhay mo. Emptiness. Ano ba kulang natin? Si Kristo pala ang kasagutan. Amen. Ano yung kulang natin? Si Kristo pala yung kasagutan. Yes. Amen? Saan ka nagkukulang? Amen? Kulang ka ba financially? Yes. Amen? Alam niyo po ba, kahit marami ka ng pera, pag wala si Kristo, may emptiness ka pa rin. Yes. Kahit marami ka ng bahay, pag wala si Kristo, may emptiness ka pa rin. Yes. Sapagkat ang puso natin, talagang nilikhain ng Diyos na may siwang o may butas. Na si Lord lang ang pwede magpuno niyan. Amen. Kaya kahit lagyan mo yan ng 10 sasakyan para mapuno na yan, hindi pa rin po masasatisfy dyan. Kahit punin mo yan ng maraming bahay, 10 bahay yung puso mo, hindi pa rin po yan masasatisfy. Bakit? Meron lang dyan na si Jesus lang po ang ilalagay. Parang puzzle, di ba? May mga design yan na kahit ilagay mo, di ba, ang design ay triangle. Tapos nilalagay mo yung square, hindi makakapasok yun doon. Kaya yung puso natin, meron po dyan na nakadesign lang dyan ay si Jesus. Amen. Hanggat wala si Jesus, hindi tayo masasatisfy. Amen? Kaya marami na pong mga sumikat na artista, pero hinahanap nila si Lord. Amen? Amen? Amen.
Amen? Amen. Hallelujah. Meron kong interview. Sabi niya, sa laki ng kinikita mo araw-araw, meron ka pa bang hinahanap? Sa laki ng iyong kinikita araw-araw bilang isang great celebrities, meron ka pa bang kulang? Actually, akala ng mga tao, dahil isa ako sa pinakamalaking sinasahod sa isang araw, akala nila masaya na ang buhay ko. Dahil alam nila na ako ang pinakamalaking sinasahod sa mundo ng pag-aartista, sa showbiz. Akala nila sapat na yun. Pero sa di nila alam, isa ako sa mga pinakamalungkot na tao. Isa ako sa mga hindi satisfied na tao. Sabi niya, mayroon ako inahanap na di ko ma-determine kung ano yun. Amen? Sabi niya, akala ko mapupunan to ng maraming properties, pero hindi pa. Dahil na-realize niya, si Jesus pala yung kailangan. Ang Diyos pala ang kailangan. May pa natin si Lord. Brethren, are you satisfied? Amen? I pray po sa tayo po'y satisfied because we have Jesus. We have the life of this world. Amen? Si Kristo ang totoong pupuno ng buhay natin. Lahat ng nabanggit na yon, hindi po masama yun. Sasakyan, bahay, pero hindi po masama yan. In fact, gusto ko rin po yan. Amen? Pero hindi dyan nagtatapos ang buhay natin. Amen? Kasikatan, amen? Hindi po dyan natatapos ang buhay natin. Hindi dyan ang totoong buhay. Ang totoong buhay natin ay na kay Kristo. Amen? Amen? Amen. Palapan natin si Lord. Hallelujah. Emptiness. Si Lord ang magpupuno sa atin. Si Lord ang magpukumpleto po sa atin. Si Lord ang siyang magbibigay ng bagay. Yung life of this world. Amen? Yung life. Alam nyo, minsan yung mga estudyante, akala nila, dahil gumraduate na sila, tapos na. Okay na sila. Biglang malulungkot yung mga estudyante, bakit? Wala pa silang trabaho. Kakarelate pa kayo mga akala nila, dahil may trabaho na, okay na sila. Biglang makikita mo, malungkot na naman yung face. Bakit? Gusto naman nila ng another level ng promotion. Na-promote, malungkot na naman. Ba? Mayroon na naman silang lahat. Kala nila matatagpuan sa kanyang mapapangasawa. Nagkaroon ng partner. Pagdating nakita ko ng malungkot na naman, bakit kaya malungkot na may partner naman na? Amen? Amen? Tandaan po natin yung satisfaction natin wala din sa wife natin, wala din sa husband natin. Kay Jesus. Amen. Para mo natin sila na Jesus. The next, darkness. Light is the solution to darkness. Lahat ng kadiliman, lahat ng kasamaan, ang solusyonan niyan ay ang liwanag na galing sa Diyos. Amen? Naalala ko lang na nag-minister pa ako sa kulungan. Meron po doon na labas-pasok po sa doon sa kulungan. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, dito sa kulungan na ito, malamang ako siguro dito ang pinakamaraming bills na pabalik-balik dito. Ano po ba? Bakit naman kaya? Iwan ko ba? Pag lumabas ako, parang lapitin ako ng kasamaan. Hindi pa ako nakakarating sa bahay, mukhang meron na kaagad sumasalubog sa akin. Ganun po ba? Kaya pabalik-balik. Pero alam mo, itong kulungan na ito, hindi ito ang nagpabago sa akin. Itong riyas na ito, hindi ito ang nagpabago sa akin. Yung mga hampas sa akin, yung mga ng warden, hindi ito ang nagpabago sa akin. Alam mo, ano nagpabago sa akin? Yung salita niya. Na naririnig siya ang nagbigay ng ilaw sa buhay ko. Kung bakit binago.
Hindi ako binago ng rihas. Binago ko nung na-encounter siya. Siya ang nag-ilaw ng aking buhay. Kaya masasabi ko, napakabuti ng Diyos. Remember pa natin si Lord. Kaya rin kasamaan ng kadiliman, ang ilaw lang talaga ang solusyon. Sinong ilaw? Si Lord. Si Lord. Si Lord. Jesus. Amen? Hindi nga lang siguro dito, kung di lang natin nakilala si Lord, di natin alam kung sino na tayo ngayon. Amen? Hindi natin. Sino makakapagsabi? Amen? Hallelujah. Next. Amen? The more we are exposed to the light, the easier for us to know where we should go. Ito ba yun? The more na tayo na-expose po sa light, the more na nagiging malinaw sa atin ang lahat. Amin ba? Amen. The more na na-expose po tayo sa light, the more na alam natin kung saan tayo pupunta. Amen. Di ba pag maliwanag, madali magdesisyon kung saan ka hakbang. Pero subukan mo maglakad sa madilim na madilim. Alam mo, may ano kaya dito, may baka maglaglag ako, may ano kaya dito, may kanal. Ano tayo, naninimbang tayo, pero pag alam mo na maliwanag, tayo katamakbo, pwede. Kaya the more we are exposed to the light, the easier for us to know where we should go. Amen? Hallelujah. Ganon tayo. Minsan, nakadilat yung mata natin, pero dahil hindi tayo exposed sa light, hindi tayo exposed sa Word of God, hindi tayo exposed sa ating Diyos, sa ating Panginoon, nadidiliman pa rin po tayo. Kaya the more na ikaw ay na-expose sa Word of God, the more na ikaw ay na-expose kay Jesus, the more na na-expose ka sa God, the more na nagliliwanag yung buhay natin. Tayo, hanggat hindi tayo na-expose sa light, hindi natin malalaman na mali tayo. Amen. Ikaw pala expose sa light. Katulad ni Pablo, anuman ng paniniwala niya, anumang nakalagay sa isipan niya, binago niya. Amen. Binago niya. Kaya sabi ni Pablo, anumang mga ipagmamalaki ko, ay ginawa ko ng basura. Dahil nakilala ko si Kristo. Amen? Amen. Amen? Ganun pa ngayon. Pag ikaw pala na-expose kay Lord, nagiging humble ka. Amen. Kakaroon ka ng union. Yes. Amen? Sino dito gusto ma-expose sa life ni Lord? Amen. The more na gumagawa po, gumaganda ka, pag ikaw po ay na-expose sa life ni Lord. Amen? Kaya pala gumaganda ka lalo. Amen? Amen? Hallelujah. Palapan natin si Lord. Hallelujah. Next. Hallelujah. God's response to darkness was to give us light. Yes. Amen? Yun yung kanyang pinakasolusyon niya. Amen? Sa darkness, automatic yung light. Amen? Yun ang solusyon niya. Kaya ikaw po, tayo, pag nadidiliman tayo, hilingin natin, Lord, di ba mayroong mga prayer na, Lord, liwanagin mo po ang aking isipan. Di ba? May ganun, di ba? Yun yung sinasabi natin sa prayer natin, Lord, yung nadidilimang isipan ay papagliwanagin mo. Yes, kasi yun doon tayo makakagawa lang ng mabuting sa Diyos. Hallelujah. Praise be to God. Dahil yung ilaw ng Diyos ay binababa po sa atin. Hallelujah. Purihin naman. God's response to darkness was to give us light. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Amen. First John chapter 1 verse 5. Sabi ito, God is light, in Him there is no darkness at all. Kaya pala ang solusyon niya sa darkness ay light sapagkat God is light. In Him there is no darkness at all. Kaya pag yung ilaw pala ni Kristo nilagay sa isang lugar na napakadilim, natatapos yung kadiliman sa lugar na yun. Amen? Kaya sabi niya, arise, shine, for the light has come. Amen? So yun po yung mga kapatid. Yun yung gusto ni Lord na maintindihan po natin na yung umangin. Na yung ilaw
is available para po sa atin. Kung yung ilaw po natin ay galing sa Kasuriko, no offense po sa Kasuriko, huwag kang mag-expect na 24/7 walang brown out. Kung ang ilaw po ay galing sa Meralco, hindi rin po tayo mag-expect na 24/7 ay laging may ilaw o meron po power. Pero pag si Kristo ang pinanggagalingan ng ilaw po natin 24/7, ikaw po ay nagliliwanag. Amen? Tingnan nyo ang iyong katabi kung nagliliwanag po siya. Ayan. Ayan. Marami akong nakikita maliwanag ngayong araw na to. Ayan. Marami akong nakikita maliwanag ngayong araw na to. Amen? Kasama na ako sa nagliliwanag na yan. Yung aking naman nagliliwanag masyado. Amen? Meron akong nakikita sa akin dapat na masyado maliwanag. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya yun po yung declaration ni Lord sa atin. Sabi dyan is, nation, come to your light. Maraming ma-attract na lumapit sa iyo dahil nakikita sa inyo, nakikita sa atin yung glory ng God. Kaya ka pala iniilawan ni Lord. Kaya kasabi ni Lord, you are the light of this world. Sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 14. Bakit? Kasi para yung mga taong natitiliman lalapit sa iyo. Amen. O kami po, dahil ang bahay namin nasa tabi ng bukid. Pag nagpailaw kami, aba, ang dami nang lalapit doon ng mga gamo-gamo. Mga insekto, dami nang lilipad-lipad, iba-iba. May malaki, may maliit, iba-iba. Ngayon, pag pinatay mo, mawawala siya. Hanap naman siya doon sa poste, doon sa street light, doon naman yun. Pag binuksan mo yung doon sa loob ng bahay, kasama mo na siyang kumakain at nakakain. Kasi nandun, ang dami lumilipad-lipad. Amen? Bakit naghahanap sila ng ilaw? Alam niyo ho, ituro mo yung katabi, which is that you are the light of this world. Amen. Maraming maghahanap sa iyo, maraming lalapit sa iyo. Amen. Maraming gustong makilala ka. Bakit? Kasi nakikita nila yung glory ng God sa iyong buhay. Amen. Maraming tao ang sasabihin, gusto kong makilala yung Diyos mo. Amen. Sapagkat kitang-kita nila. May sabi dito, no? The nation will come to your light in kings. Grabe, pati mga hari. In kings to the brightness of your glory. Wow. Na-amaze sila. If you have Jesus, your life is amazing. Amen. If you have the light of Jesus, our life is amazing. Yes. And because amazing yung buhay natin, maraming gustong makita ka at makausap ka. Saan galing ang liwanag na meron ka? Saan galing? May sasabihin mo naman, galing kay Jesus. Siya ang nag-ilaw ng buhay ko na dating madilim. Siya ang nag-ilaw ng buhay. Parapan natin si Lord. Next. Ano? Are you alive in the darkness? Amen. Ano po kayo ng katabi? Are you alive in the darkness? Amen. Amen. Ito po yung papel natin. Mag-ilaw tayo. Amen. Sa mundong madilim. Sa mundong walang pag-asa. Sa mundong punong-puno ng kasamaan. Sa mundong wala ng pag-asa, ikaw po yung ilaw nila para i-guide sila. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi, magliwanag ka. Kasi ikaw ang ilaw na tinawag ng Diyos. Para magliwanag sa kanya. Amen? Mag-ilaw ka. Amen? Dapat hindi tayo sumasabay sa brown out ng Katoliko. Dapat brown out sila. Ikaw nagliliwanag ka. Amen. Amen? If you have the light of Jesus, hindi ka apektado ng anumang brown out sa mundo. Sabihin mo sa katabi, huwag ka naman mag-brown out. Brown out na nasa iba, ikaw pa magpa-brown out ka pa. Sino na lang ang magliliwanag kung ikaw ay lagi brown out? Amen? Minsan, mas nauna ka pang mag-brown out sa Kasuriko eh.
Amen ba? Minsan mas nauna lang pa mag-brown out sa surito eh. Amen? Hallelujah. Amen? Tanungin mo yung ulit yung katabi. Amen? Are you alive in the darkness? Are you alive in the darkness? Yes. Amen. Mas ano sagot? Yes. Hallelujah. The next, hallelujah. Ito na po yung sinasabi ko, Matthew chapter 5, verse 14. Bakit yung kayo tinatanong na ikaw ba ay ilaw sa lugar ng kadiliman? Yes, sapagkat ito po ang calling natin dito. You are the light of the world. And a town built on a hill cannot be hidden. Ano man daw po na na ilaw na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Hindi yan maitatago. Magliliwanag yan. Yes. Makaka-influence ka sa iba. Makaka-influence ka sa iba. Yes. Amen? Gamitin natin yung light natin to influence others para ma-guide din po natin sila. Yan yung purpose. Kasabi yan, a town built on the hill cannot be hidden. Ikaw pala nilalagyan nilo ng ilaw para ilagay mo sa taas. Para magliwanag tayo. Amen? Sino dito yung gusto magliwanag? Amen. Palapan natin si Lord. Sino dito ang gusto gamitin ni Lord na mag-ilaw sa sanlibutan ito? Amen. Okay? Mga kapatid, I challenge you today. You are the light of this world. Ikaw po ay ilaw sa iyong city. Ikaw ay ilaw sa iyong bayan. Ikaw ilaw po sa iyong family. Ilaw ka sa iyong trabaho. Ilaw ka sa iyong company. Ilaw ka sa iyong community. Yan yung ating calling sa atin. Amen? Tayo ko'y tumayo. Tayo ko'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa umaga nito. You are the light of this world. You are the light of this world. At kami rin, Panginoon, bilang tumanggap ng ilaw ng gagaling sa iyo. Kami rin, Lord, ay light of this world. Lord, thank you, Lord, for this challenge, Panginoon. Lord, gamitin mo kami bilang ilaw, Panginoon. I pray, Lord, wala pong hindi po mag-ilaw sa amin. Lord, kami po itinawag mo para maliwanagan, mailawan. Lord, magkaroon kami, Lord, ng ilaw sa mga lugar po ng mga madidilim. Lord, maraming tao po, Lord. Lord, nangangailangan po ng ilaw na galing sa iyo. Use us, Lord, mightily. Kaya, Lord, binibigay po namin, Lord, ang buhay namin sa oras na ito. Ang aming dalangin, Lord, yung ilaw na meron kami na galing sa iyo ay mag-influence, mag-attract, Panginoon, sa mga tao din, Lord, na hanapin ka dahil yung ilaw na binibigay mo ay hindi po, Lord, nagpa-brown out. Hindi, Lord, nawawala, Panginoon. Lord, hindi apektado, Lord, sa anumang sitwasyon. Hindi po, Lord, apektado, Lord, ng anumang kalimidad, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for the life, Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. I-bless mo, Lord, lahat. Lord, sa umaga mo. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. A blessed day to everyone. I'm Kathleen Agader from Joshua Gen Taiwan Church. I just want to testify how God is good and faithful to me when it comes to my giving my tithes, first fruit, and love offering. I remember during my devotion and prayer with the Lord, lagi kong sinusulat ang mga prayer and petition ko sa Kanya, lalo na magkaroon ako ng sariling bahay. And our plan to buy that house only this year 2024. And last year, I remember that I gave my whole first fruit last January 2023. And truly that God always make a way and His will for us. Indeed, that in Isaiah
chapter 60, verse 22 says, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." And it happened, mga kapatid. Last October 2023, binigay ng Lord yung prayer ko na magkaroon kami ng sariling bahay. And second, when I just arrived here in Taiwan, isa din sa mga prayer ko na magkaroon ako ng day off. Dahil syempre, bilang isang OFW, lalo na at baguhan pa lang, bihira po ang nakakapag-day off. Madalas, isang beses sa isang buwan. Pero again, the Lord answered my prayer. Lagi na po akong nakakapag-day off at nakakalabas every Sunday. Para syempre, makapag-fellowship sa church with other members and leaders po dito sa Taiwan. And I know na may purpose ang Panginoon para sa akin. And syempre, prayer ko din na ang mga kaibigan ko ay makapag-church, makapag-fellowship, maka-attend ng morning prayer and evening prayer para magkaroon sila ng relationship sa ating Panginoon. And again, I know that Lord answered me in my prayer dahil nakaka-attend na po ang mga kaibigan ko every time na nakapag-day off po sila. And truly, that God always make and answered our prayer. Lagi lang tayo magpatuloy at sumunod sa kanyang mga salita. At syempre, isurrender natin sa Panginoon ang lahat. Again, I believe in the word of God in Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Shalom and God bless everyone. Receive this blessed blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance towards you and give His peace. Shalom and God bless. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. We're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight. We're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you
exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish his kingdom, shaking the nations, 'cause the king is about to come. The wise Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen